Ating babasahin ang aklat ng Lucas 17, Kapitulo 17. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatiso, datapwat sa abanyakong pinanggalingan. Mabuti pa sa kanya kung pitinan ng kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya'y ihagi sa dagat, kaysa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatiso, datapwat sa abanyakong pinanggalingan. Mabuti pa sa kanya kung pitinan ng kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya'y ihagi sa dagat, kaysa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang putil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikomoro ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, at kayo'y tatalimahin. Datapwat sino sa inyo ang may isang aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa, na pagbabalik niyang galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, parito ka agad at maupo ka sa dulang ng pagkain. At hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng mahahapunan at magbigkis ka at paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka ka kumain at uminom. Nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, mga aliping, walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan namin gawin. At nangyari na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalili sila. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y bumalik, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan, na nagpapasalamat sa kanya, at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis? Datapwat saan nangaroon siya? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At palibhasa'y tinanong siya ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo.
At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita. At sasabihin nila sa inyo, naririyan, naririto. Huwag kayong magsisiparoon, ni pagsisisunod man sa kanila. Sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa taong si Noe, at dumating ang paggunam at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipon silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sa araw na yaon, ang mapapasabungan at nasa bahay ng kanyang mga pag-aari ay huwag silang manahon upang kunin. At ang nasa bukid ay gayon din, huwag siyang umuwi. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maiingatan yaon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang sasaisang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan, Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwang. Salamat sa pagkakabasa ng Aklat ni Lucas, Kapitulo 17. At tayo ay magsisimulang magbigay ng mga review at comments, and some explanation at mga hints or clue. At ang una nating bibigyan sa chapter 1. Sa verse 1 ng Lucas, tungkol sa mga sinatawag na maliliit at baka tisod ng mga maliliit o mga murang kaisipan tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinasabi ay mabuti pa raw na bitina ng saliig ng isang gilingang bato at tapon sa dagat.
Ngayon, sino sa karakter na to? Yung mga tinatawag na mga maliliit na kaisipan ka na matitisod ng mga kausap niya. Maliliit na ito. Kanino pinapatungkol ang bagay nito? Mga maliliit na ito. Ito yung pinapatungkol sa mga nakikinig kay Jesus Christ. Bagamat sa mga karamihan ng mga tao na nandoon ay may mga kabataan din na may mga tinatawag na mga bata. Pero yung maliliit na ito ay pinapatungkol dun sa maliliit ang kaalaman sa Diyos. Maliliit ang unawa. Yun, ang tinutungkol dito. Kasi meron din namang bersikulo na pinapatungkol talaga tungkol sa mga bata naman. Pero itong mga maliliit dito ay tinutungkol ito sa mga hindi nakakaunawa ng paghahari ng Diyos. Kasi sa panahon na iyon, ang mga lagi nating titignan sa kasaysayan na ito ng Biblia, tuwing magbabasa tayo ng Biblia, ang kausap palagi ni Jesus dito, pangunahin ay mga Pariseyo na mga Levita. At madalas, yun ang kanyang pinatutungkulan sa kanyang mga mensahe o parables. Ngayon, yung tinutungkol na maliliit na ito, yung mga tao na nakapalibot sa kanya na nakikinig na hindi nakakaunawa ng binhi ng salita ng Diyos na ine-explain o sinishare out, ini-spread out ni Jesus Christ. Kumbaga sa kinakalat. Kasi yung mga kausap niyang mga Pariseyo, ang laging target ay pahintuin siya at pawalang siya yung pabulaanan. Yun lagi ang target nila. Na siya ay isang bulaan. Kaya ang tinutungkol dito na mga maliliit na ito ay yung mga taong maliliit o maliliit ang pananampalataya. Kasi nga si Jesus Christ hindi pa masyadong nilang nauunawa kung sino talaga si Jesus Christ. Kaya tinutungkol sila sa maliliit. Yan. Ngayon yung mga Pariseyo talagang dahil sila ang araw-araw na may hawak ng mga Old Testament, yung mga salmo, mga aklat ng mga Israeli, yung mga aklat ng mga isinulat sa kanila ng mga propeta, nila Moises, tulad ng mga Genesis. Iyan ay paulit-ulit nilang binabasa yan. Diyan nila tinitignan yung tinatawag na mga panahon, mga practice nila ng mga piyesta, sinusubaybayan nila yan. Paikot-ikot, taon-taon, buwan-buwan. Yan ang, pati yung mga practices nila ng mga sacrifices, diyan nila sinusundan yan. Yung mga nakasulat yan sa tinatawag na Old Testament. Kaya itong aklat ng Lucas, napapansin natin na palaging nakapokus ang usapan sa mga Pariseyo. Actually, ang tinatawag na 5 books of gospel mga pangangaral ni Jesus Christ ay laging nakapokus at nakapako sa mga Levita. Yun lagi ang nangyayari. Kaya dito,
lumalabas na ang binibitawan niyang sinasabihan niya na mag-ingat, na mabuti pa na bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa sa maging sanhi sa pagkakasala ng sinuman sa maliliit na ito. Ito yung mga nakikinig kay Jesus Christ na hindi mga Pariseo. Sa panahon na yon, ang nakikinig kay Jesus Christ, mga Judaism. Wala. Kung meron mang mga tinatawag na foreigner doon, naniniwala sa tinatawag na Judaism. Pero iilan lang yon. Siyempre, lugar yan yung lugar na sa panahon nila, lugar ng mga naghihirap yung lugar na yon. At ang nananatili doon, mga Hudyo. Kaya ang kausap lagi ni Jesus Christ ay yung mga tribes of Israel. Yan. So, makikita mo ang warning ni Jesus Christ doon sa mga nagtuturo ng mali. Sabi, mabuti pa sa iyo na bitinan sa leeg. Sabi dito, mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng isang pagkakasala, sino mang maliliit na ito. Ibig sabihin, nakikinig sa kanya na walang pangunawa sa salita. So, ganun kabigat pala ang tinatawag na warning doon sa mga naglilingkod sa Diyos, nangangaral, o sa panahon nila kasi sila nagsisilbi, silang nag-i-interpret ng Word of God, yung mga Levitan na yan. Baka wala pang Pilipino noon sa panahon na yun. Wala pang island doon ng Philippines. Ang island nandito na, pero ang mga Pilipino wala pa. Kasi tayo nagsimula lang mga 16th century galing sa Malay, dyan sa Malaysia, Indonesia. Malay ang pinaka-descendant natin . So yun dito yung ating mga sanhi ng pagkakasala. Kasi sinasabi nila, yung halimbawa, katulad ng mga tungkol sa pag-aasawang mamali, binibigyan nila ng solusyon. Ginagawa nilang scapegoat yung mga Word of God. O binabaluktot nila para lang ma-justify yung mga kamalian nila. Yun ang tinutungkol ni Jesus Christ dito. Na binabaluktot nila yung kasulatan ng law para lang ma-justify sila. So, isa yun sa mga puntos dito. At marami pa. Marami pa yan. Hindi ko na lang mabibigyan. Bigay lang ako ng example. Ang tinutungkol na naman dito ay mga Pariseo. Ngunit, sa ating kasalukuyang panahon, ito ba'y applicable pa? Hindi mo ito sasabihin doon sa mga nagtuturo ng mali, bitinan ng leeg at ng gilingan ng bato at itapon sa dagat. Hindi na ba ito partikular na epektibo sa panahon natin ngayon? Kasi sa panahon natin ngayon, mas mabigat ang parusa na sinasabi. Itatapon sa impyerno yung mga false teachers. Mas mabigat pa dito sa sinasabang ito. Kaya hindi na natin elaborate yan. At atin lang naman binibigyan ng review ang word ng Panginoon. Ngayon, dadako tayo kasi humingi. Isunod natin yung sa verse 3 ng 17. Chapter 17, verse 3. Kung magkasala ang iyong kapatid, pagsabihan mo, at kung siya ay magsisi, patawarin mo. So makita natin dito, binigyan ng advice na patawarin kung siya ay magsisisi. Merong tinatawag na may dito,
kumbaga sa consideration na patatawarin mo, pero may tinatawag na if. Yung if na yon, yung kumbaga sa subject, isang subject na if. Kung siya ay magsisisi. Paano kung hindi magsisisi? Patatawarin mo ba? Yun ang tanong dito. Kasi may sinatawag na kung siya ay magsisisi. Kaya ito, sabi, kung magkakasala siya ng 7 ulit, 7 ulit din siyang magsisisi, dapat siyang patawarin. Ang ano na naman dito, yung tinatawag na conjunction, yung conjunction ng salita, maliit lang, yung kumbaga sa kung, o sa English, if. Kung magkasala, at patatawarin mo ba? Kung hihingi ng tawad at siya'y magsisisi, yun, maliit lang yung kung. Paano mo patatawarin kung wala namang pagsisisi? Paano mo siya patatawarin? Kasi may tinatawag na conjunction na salita na parang kung. Yan. Yan ang isang dito sa ito kasi lagi sinasabi parang open lagi, parang nasa ang burden laging nandoon sa matuwid, di ba? Na ang matuwid kailangan magpatawad. Even though na lagi na lang magkakasala, lagi na lang sasadyaing magkaroon ng tinatawag na offense yung mga isang tao sa kanyang kapwa, gagawa siya ng offense. Kasi they know na required sa Bible o sa nire-required ng Panginoon na magpatawad. Diba? Pero nasusulat kung, yun ang tinatawag na conjunction, na maliit na salita, na bago magsalita ng okay, sige, patatawarin na kita. Bago yun, kailangan sinasabi, magsisisi ka muna. So, ang pagsisisi, sa salita ba yan? Yan. Hindi siya sa salita. Sa gawa yan. Ano yung sa gawa? Halimbawa, nagkasala ka sa kapwa mo. Kahit anong offense, tapos nabarangay kayo, halimbawa. Nagsisisi na ako, sasabihin mo. Pero, ang hatol sa iyo ay 1 taong kulong, sige, okay lang. Pero may judgment ka ng 1 taong kulong Tingnan natin kung talagang magsisisi ka. Yun. May batas tayo na umiiral na kailangan tuparin mo pag ikaw ay nagkaroon ng offense. And then, pwede ka nang patawarin kasi nga, yun na nire-require. Kung mabubuno mo yung 1 taon na yan, patatawarin ka na. Ganon yun. So, kung 10 beses ka makukulong dahil sa offense mo, patatawarin ka pero 10 taong ka na makukulong. So, ganitong verses na to, hindi ito basta sabihin mo naka-offense ka. Halimbawa, kung ano man yan, marami yan, ayoko naman magbigay ng example, basta sinasabi, nakagawa ka ng offense, pupunta ka dahil nahusgado kayo, inanong ka sa husgado, aangal ka na, tapos hingi ka ng tawad. Hindi ganun yung sinasabi dito. Kung ano yung tinatawag na punishment ayon sa ginawa mo, patatawarin ka pagkatapos noon. So, hindi to basta-basta in my interpretation na para ka lang magsisisi na parang lalabas lang sa ilong mo. Yan. Kaya hindi dapat basta-basta magkakasala tayo kasi magsisisi ka nga pero mabigat ang kahahantungan mo. Doon ka pa lang mapapatawad. Ganun yan. Hindi yan basta-basta parang sinorkat lang. Maliit na verses yan, pero mahaba ang yan, pag-interpret niyan. Kasi nga may mga iniiral tayong batas na niloob ng Diyos na ating sundin. So, dadako naman tayo sa verses ng
Luke chapter 17, verse 7. Ang sabi dito sa usapan na to, tungkol to sa alipin na sa isang ating araro o nag-aalaga ng mga tupa na pagbabalik niya galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, "Parito ka agad at aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa na Datapwat sino sa inyo ang may isang aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa na pagbabalik niya galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, "Parito ka agad at maupo ka sa dulak ng pagkain." At hindi sasabihin sa kanya, "Ipaghanda mo ako ng mahahapunan at magbigkis ka at paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka ka kumain at uminom." Nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang iniutos sa kanya. Gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, "Mga alipin, walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan naming gawin." At nangyari na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hagganan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa So, ating natunghayan ang pagkakabasa na may pamagat na ang tungkulin ng alipin. Yan, sino ba sa atin ang alipin? May alipin ba sa atin ngayon? Pero sa Biblia, may sinasabing alipin, may tungkulin ng alipin. Kasi noong unang panahon, ang mga tao noon, kung hindi ka royal blood, o halimbawa, katulad noon sa panahon nila, sila ay mga Romans, yung nag-rule sa kanila. Tapos yung mga natatalo nilang lugar, nagiging alipin nila. Kaya noon, panayang gerahan. Kasi nga, ganyan, matatalo ka, magiging alipin kayo. Otherwise, patay ka na. Yun lang grace sa'yo na mabuhay ka, maging alipin ka. Kaya, at pwede ka pa yung ibenta. Dahil na-conquer kayo. Kasi pag na-conquer kasi, kukulong kayo. Magiging alipin kayo. So, ganun ang istorya ng unang panahon. Yung mga tao na parang ab origins, yung mga katutubo, parang lumalabas na katutubo, hinuhuli nila yan. Dahil parang silang advance ang weaponry nila, ginagawa nilang alipin yan. Yun ang mga panahon noon. Sakupan, gera-gera. Hindi katulad ngayon, ang alipin may kontrata. Pwede kang alipin ng isang taon, pwede kang alipin ng 6 months, o alipin ka ng arawan. Isang araw ka magtatrabaho, tapos uwi ka na sa bahay mo. 8 oras kang alipin. Susunod ka dun sa kontrata mo dahil siyempre nag-a-apply ka. Ikaw din naman ang mag-a-apply dahil kailangan mo rin naman. Ganun yun. So, ganun ang istorya ngayon. Hindi na yung dati na wala kang rights. Ngayon may rights ka. Tayo. May kontrata. May usapan. Yan. Na naaayon sa halimbawa yung umiiral na law ng labor. Ganyan. Pero noon, wala. Kaya ito yung parang dahil ito ay parable ni Jesus Christ, parang masakit pakinggan to sa tenga. Kasi sabi dito, pagkagali ng alipin sa pag-aararo,
pamagat nito ay tungkulin ng alipin. So maraming alipin noon pagkatapos ng pangangaral ni Jesus Christ, naniwala rin kahit mga alipin. Nagkaroon din naman ng pag-asa sa paghahari ng Diyos. Kapag nanggaling sa ang alipin, sa ang inyong alipin, so ibig sabihin, hindi na-justify ni Jesus Christ na may mga tao doon sa kakausap niya na may alipin. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyaya